yung baha sa kanilang lugar? Ba, Gusto mo bang ebidensya? Sige nga, paano sabi? Totoo, pakinggan mo. Kayo naman, Pangulo na nga pumunta dyan eh. Ang lumala sa akin parang mas maganda pa noon kasi ngayon maraming overflooding. Overflooding talaga. Sa dami ng nangyayari baha. Parang tinipid. Kasi sa amin lang nakikita ko. Ngayon, ang ginawang mga flood control, inano ng baha. Was out. Ibig sabihin, nakita mo yung kunti lang ang ng simento. Parang tinipid. Ay po, hindi po. Totoo kasi mas maano yung baha po ngayon eh. Mas mataas yung baha ngayon kaysa yung nakaraang administrasyon. Siguro po, tinipid po. Kaya ganun na lang nangyayari sa ngayon. Kaya kung hindi po siguro tinipid, yung iba na ghost project, kaya wala tayong magagawa. Talagang babahain tayo. Ayun. Ayan, no? Ayan pala, yung mga baha talaga. Ako sa tingin ko baka hindi taga Las Piñas yan. Napadaan lang kayo dyan eh. Oo nga. Hindi. Baka sinisiraan nyo lang. Sinisiraan nyo lang yung binanggit eh. Baka palagi ko, AI yan eh. Oo, AI ang tao na yan eh. Wala kayong hustuhan, ha? Kaya lang, ito nga, may video, Di ba, gawa-gawa lang yan? Nako po. Hanggang ngayon ba yung tubig na yan doon sa bahay nila? Hindi natin alam, ha? Kasi... At least nga, kung hanggang bukong-bukong lang yan, dumadaan si ate. Wala na, mababa na. Bilis mo, kanina wala yung hamburgera na yan. Kita mo. Tuloy-tuloy pa ng benta umaga pa, burger eh. Tinan mo, ang bilis. Diba? Mababa lang. Oo nga. Kayo eh. Huhupa din yan. Tagay nyo lang. Huwag kayo masyado mainip. Noong nakaraan niya, walang ulan. Reklamo ka niya. Ngayon umulan na, bumaha eh. Reklamo pa rin. Ay, masyadong reklamador, ha? Ayan. Yan ang larawan po sa iba't ibang mga lugar ng ating bansa, Nelson. Ano pa? Pero sa kabila naman ng mga panganib na yan, kasi yung iba, di ba, una-unahan sa paglikas eh. Oo. Meron naman tayong mga kababayan dyan na kahit na sila ang malagay sa panganib, ay mas pinipili nilang magligtas. Ngayon, sinasabi ni Bongbong Marcos na hanggang bukong-bukong lang, gutter lang daw, At tayo na talaga si Bongbong Marcos. So, wala na ikakatino itong presidente na ito. Ito naman, may tao na nagsasabi, Ibig mo sabihin, mas kapanipaniwala ka kaysa doon sa tao na nandoon sa baha. Di ba? Nung mahirap parang sinasabi mo, natutulog ka sa hotel, tapos yung mga tao nandoon sa baba, doon sa baba ng hotel at sinasabi ng mga tao doon, ay bumabaha na dito. Hindi, sasabihin mo, hindi naman bumabaha dito sa tinutulugan ko. Parang alam mo ba yung ganun? Alang yan. Ng ating mga kababayan. Ay, naku, marami yung mga ganyan nating kababayan. Ay, madami. Sa panahon ng... Ayan, dire-diretso lang daw kayo. Ayan. Sabi ko sa iyo. Ay, sapatos niya. Ayun, sapatos pa kayo. Pakihawak na muna sapatos ka, baka magbasa. Sabi gano'n, Sana dinamihan nyo na yung video. Sabihan nyo doon sa nagpapadala, ito lang ba ang video? Mas maganda yung mga ma-action takbo. Hindi, baka busy sila, hindi makakuha ng video ng mga Tsaka ito, naghintay na lang sa pampang Oo. Kasi puro bato ng sapatos Ito'y kumukuha ng video na sa pampang na siya. Yung angulo niya. Sige, tingnan natin. Baka doon sa Batangas maganda-ganda ang video natin. Picture. Ito pang rescue yan Ayan. Oo. Ay, pumasok sila sa
Ito ba yung mga kasapi din ng Scan International ito? Oo, membro ng Sa SCAN yan. Batangas. Oo. Nako, congratulations sa Tumulong inyo. sila. Ano to? Kasi dyan, Jen, wala kasi. Malakas talaga. Malakas yung aano din Oo. ka. Oho. Aano din ka. Ito, nasa loob sila ng bahay. Parang meron silang ni-rescue, no? Oo. Oo. May birthday yata eh. Ganon. Eh, tinan mo, yan, yan, o. Tinan mo yung current, Oo. Picture pa yan, pero nakikita mo na yung agos, di ba? Mabuhay kayo, mga miyembro, kaanib ng Scan International. Ano? Yan. Sana po lagi kayong maging handa sa Yung iba, pagtulong sa ating mga kababayan. Yung ibang mga grupo na hindi pa nakapag-send ng photo or video, mas maganda kasi yung, yung... Action, ano? Oo. Yun. Para maipakita natin, ha? Oho. Kasi alam namin, hindi lang ito yan eh. Kasi Mas ano na marami nga ngayon, Nelson, SOP na ngayon nila, Pag kami kalamidad, kapag may kalamidad, meron na tagakuha ng video. magre-respond. Oo. Meron ng tag sila yung Chronicler. taga-chronicler, tsaka yun na yung taga-document ng mga ganyang Document. pagkakataon. Importante kasi yan, Jen, Oo. yung documentation. Hindi dahil sa gusto mo ipagyabang, di ba? Totoo. Kasi pag kami nangyaring sakuna o anuman, at Oo. least may recorded. Tama. Nako, yan po. Marami pa tayo mga pag-uusapan, may kinalaman sa bahana yan at mga suggestion din siguro na na mga konkretong aksyon, konkretong hakbang na gagawin ng ating pamahalaan para po sa pangmatagalan na kasi may mga batas sa tayo dyan, Nelson eh. Ano nga, May mga umiiral na pong batas na dapat nang gagawin na lang tutuparin na lang. Yes. So, ang problema po, makalipas sa mahabang panahon, Ano nangyari? parang nasanay tayo sa baha. Kapag walang baha, malungkot tayo eh. Ay, alam ko na Ganun kung na bakit nangyayari. nangyari. Oo. Kasi kung walang baha, walang flood control project. Walang pagkakagastusan. Kaya dapat Oo mayroong nga, no? mangyayaring ganitong kalamidad. Kaya nga pala. Di ba? no? Oo. Pinakamabuti maglakbay muna tayo sa pamamagitan po ng mga sakyang pandagat. Ito po, paalaala ng PPA. Panoorin natin. Yan ang klase at pasok. 世界有幾大，唔係你擁有幾多，而係 Yes. Dahil sa malakas ang ulan. Opo. Pero alam mo ba na merong isang lugar na nag-cancel rin ng klase dahil naman sa sobrang init ng araw? Ha? Oo. Ayun ang hinahanap natin matagal na. Oo. Kasi nagagalit nga yung iba. Kayo puro bahan lang binabalita nyo eh. Oo. Magbalita naman kayo sa lugar na Na walang hindi baha. bumabaha. Eto, kaya lang sumobra. Bakit? Ito po ay nangyari dyan sa Misamis Oriental, Ha? sa Claveria, Jen. Bakit daw? Ay, heat index, oh. Tingnan mo kung gaano 43. ka-init. 43 degrees Celsius. Ayan. Today and tomorrow, 43 degrees. Mainit 2 araw. Ayan, Ha? Pagayan de Oro. Kumbaga sa lagnat yan, Nelson, kumbulsyon yan. Oo. Kaya nag-suspend ng classes. All level, public, private, sa Claveria. Ay, hindi pala. Exemption pala yung Claveria. Sa Misamis Oriental pala. Mga Ayun. ibig sabihin na halos buong probinsya. Maliban sa Claveria. Baka sa Matindi, Claveria no? medyo malamig-lamig. Di baka may sariling aircon yung mayor doon. Ano? May- Pina-aircon siguro buong Claveria. Bulubundukin. Bulubundukin. Siguro, maraming puno. Ayan, no? Akalain mo, Grabing init yan. Init talaga yan. Nilinis po't pag-aantay ng mga susunod na bagyo. Dapat, anya, pagtunan po ng pamahalaan ang pag-iwas sa panganib bago pa Ay, ito di ko pala humantong siguro. sa sakuna. Meron daw ho sa mga tinatawag drainage at flood control. Binibigyan din pa po na kailangang Wala ko tugunan ng mga tumakas. ugat ng pagbaha. Yun hong ugat mismo. Kabilang daw po yung mahinang pamamahala sa basura, pagbara ng mga daluyang tubig, pagtatayo daw po ng hazard-prone area, pagkasira ng mga watershed at wetlands, at mahinang pagpapatupad daw po ng mga batas sa kalikasan at ang land use. Kaya dapat daw po maisulong talaga ang pagpapatupad. Ito binabanggit natin na ilang araw na pagpapatupad daw po ng Ecological Solid Waste Management Act. Yan. Lalo na po ang segregation, collection, recycling, at tamang pagtatapon po ng basura. Yun, kinakailangan anya, wag din daw pong kaligtaan na magkaroon tayo ng mga
Garbage. Hanapin lang muna. Sige, sige. Oo. Hanapin. Habang discuss na natin yan, Nelson. Oo, at habang hinahanap din yan, Mm-mm. kasi may nauna na ring banggit si Jose Claire Castro, di ba? Oh, Na tayong mga tao, tayong mga Pilipino, huwag tayong tapon ng tapon sa, ay, oo naman. di ba? Oo. Ipakita mo nga yung basura na naipon nung hindi pa natatanggal. Yung sa Redemptorist, ba yan? Area? Oo, yung sa Asiana. Oo. Kasi ano ka nga naman, bakit ganito kadami ang basura, di ba? Yun na nga. At ang una mo talagang iisipin, ay napakawala namang disiplina ng mga tao. Totoo. Ba't dyan nagtapunan ng mga basura, hindi ba? Ayun talagang unang papasok sa isip mo. Kasi naipon doon eh. Oo. Pero kung titingnan mong mabuti, Jen, at babalikan mo yung mga pangyayari, tama, sisihin natin ang mga mamamayan. Oh. Pero mas mabigat ang pananagutan ng pamahalaan. Ay, siyempre Kung naman. bakit nagkaroon ng mga basurang ganyan kadami dyan sa lugar na yan. Siyempre naman. Kasi yung binabanggit natin na Republic Act 9003 o kita mo na. Ecological Solid Waste Management Act Oo. ay 2000 pa yan, year 2000 pa. Kita mo, sabi ko sa iyo, tama ako eh. 26 years ago. Oh. Ano bang nakalagay dyan sa batas na yan? Yan. Eto, iisa-isahin natin. Oho. Babalikan lang po natin eh. Una, dapat daw inuutusan ang bawat local government na magkaroon ng 10-year plan para sa solid waste management. So, 10 taong plano. O halimbawa, naakda yung batas 2000. Sabat mga 2000 to 2011, naipatupad mo na yung plano. Oo nga naman. 10-year na plano. So, sino nagsabi ito? Dagat ng basura, produkto ng Bendalo. Yan ang natin, topic ngayon. Ganon? Kasi mukhang itong Republic Act 9003 Oo. ay binend. Ganon? Naging Niliko. Niliko ba ito? Niliko. Kasi tinan mo inatasan silang bumuo ng 10-year plan. Oo. Pero makalipas ang maraming taon hanggang ngayon, yung plano ay naging drawing lang. Yan, parang arkitekto. Nasa drawing board lang. Sabi ko sa iyo. Mabuti sana kung may nagawang plano. Oho. Nakasaad po sa Section 16 ng Republic Act 9003, O yan. ayan Ang linaw. the province, city, or municipality Oh, through its local solid waste management boards okay. shall prepare its respective 10-year solid waste management plans. Kita mo na. Kung merong ganyan, wala sana yung basura, di ba? Oho. Eto pa, batay din sa batas na yan, binabanggit na dapat merong material recovery facility. Yan, MRF. MRF. Oh. Pinondohan yan, Nelson eh. Oo. Maraming kumita sa MRF na yan. At saka nakita natin ito nung, Meron talaga. nung oo. reporter pa tayo, di ba? Yes. Oo. Kaya lang, nasaan na ngayon itong mga material recovery facility sa mga barangay? Parang wala na ata nag-maintain yan, Nelson eh. Kasi ang ano nito, Jen, talagang ang sistema, di ba, kukunin yung basura sa bahay. Yes, oo. Una, dapat segregated. Oo. Tapos yung mga recyclable, hindi mo dadalhin sa basurahan. Ay, hindi, oo. Kasi yan, dapat gobyerno yung mga taga-LGU, dapat higpitan nila yan. Ang problema, kasi nasa yan unang-una sa barangay. Dapat yung mga taga-barangay mag-implement yan. Kasi sila yung nandun Hindi naman po pwedeng mayor. Utusan lang ng mayor. Yung barangay chairman, inspeksyonin ng mayor. Yung barangay mo, pagka hindi sumusunod yung barangay chairman, kakastiguin mo kasi yung barangay chairman ng yan lagi nakakasalamuhan ng mamamayan. At saka siyempre kailangan yung kumukuha ng basura at saka yung lagayan ng basura on time. Bawa dito sa Hong Kong, kahit saan ka magpunta rito, may basurahan. Pagka nahuli kang nagtapon ng basura, titikitan ka. Magkano tikit? Ako nga, natikitan ako dito dahil lang sa nagtapon ako ng ganun. Pinapanood pala ako, 1.5. Hong Kong dollar yun, babayaran mo yun. Pag di mo binayaran yun,
didemandahin ka ng gobyerno, makukulong ka. Ay magkano yung 1.5? Nasa 10,000 mahigit yun. Sa atin kasi walang ganon na hindi ang dapat kasing agresibo dyan yung barangay chairman kasi siya yung nandoon. Kilala niya lahat yung tao doon sa lugar nila. Tapos pagka kunyari nasa mga pampubliko, katulad ng mga dapat may mga basurahan kayo na nakalagay. At wala, hindi naman nila pinag-aaksayahan ng panahon yan. Yun nga lang tapunan ng basura, wala tayo, di ba? So, malaking problema talaga yan. Pinagkakapirahan pa yan. Pinagkakapirahan pa yan ng mga mayor. Pinagkakapirahan ng mga mayor yan. Kaya tinatamad yung mga barangay chairman. Yung mayor ang nagkakapera, di ba? Tayo magagawa.